Kung gusto mo mag-rally sa kalsada, kailangan mo ng written permit mula kay Yorme, yung mayor ng lungsod, na kung saan magdadaos kayo ng isang protest rally. Okay. Bakit kailangan ng permit? Ang sagot, simple lang. Para ma-adjust ng pamahalaan ng trapiko at hindi magkabuhol-buhol ang mga sasakyan. Hindi katulad nung nangyari kanina. Surprise rally ang nangyari kanina. Ayun, no, hinarang yung mga bus sa gitna ng EDSA, ang daming nabalahaw sa traffic, ang daming hindi nakapasok, ang daming na-late, maraming bata ang hindi nasundo sa oras dahil parado ang EDSA, ang Ortigas, Boni Serrano. So, yung kawalan po ng permit, actually may parusa yan eh. Tapos naharang ninyo dyan sa EDSA, nabalahaw sa trapiko, hindi natuloy ang mga kanilang pakay para sa araw na yon, perwisyo. Kung tutusin, daang-daang milyong piso ang nawala sa araw na to dahil sa nangyaring aberya dyan sa EDSA. Hindi naman sa binabawalan kayong mag-rally dyan, mas maraming lugar na mas maluwag, no? Yung mga Freedom Park na sinasabi na pwede ninyong pagdausan ng protesta na hindi kayo makakaabala sa taong bayan na tahimik, na naghahanap buhay, nagnenegosyo, at yung mga kabataan na nag-aaral na gustong matuto pero hindi nakapasok sa tamang oras dahil dyan sa kaguluhan sa EDSA na hinarangan ninyo yung gitna ng EDSA upang hindi makapasok ang ilang mga motorista. Ayun, hindi na tama yun. At ako'y hindi sumasang-ayon sa mga ganyang pagkilos na ginagawa ng mga rallyista. Kung sana nandoon lang kayo sa isang lugar na tahimik, walang naiistorbong tao, ay okay lang. Kahit isang linggo kayo magsisigaw doon at maputulang kayo ng litid sa kasisigaw, walang problema. So, pero kung kayo ay nakakaistorbo na sa ibang mamamayan natin na naghahanap buhay, nag-aaral at nagnenegosyo, ay hindi na po tama yan. Alam nyo, sa totoo lang, medyo malumanay or kalmado masyado yung approach ng ating Pangulo pag nagkakaroon ng ganitong mga kilos protesta. Pero kung ihahambing nyo to sa mga nakaraang administrasyon, ibang-iba ang style ng mga dating presidente. Agresibo masyado at merong ipinaaresto talaga ng mga personalidad na prominente. So balikan po natin, no, yung nakaraan para makita ninyo ang kaibahan nitong approach ng kasalukuyang Pangulong si Bongbong Marcos as compared with the other presidents. Tukuyin natin in particular si Gloria Macapagal Arroyo. Noong February 2006, sa ilalim po ng pamumuno ni Gloria Macapagal Arroyo, nagkaroon po ng matinding banta, no, against Gloria Arroyo. Nagkaroon ng kudetang threat laban sa kanyang administrasyon. So ano ang ginawa ni Gloria during that time? Naglabas siya agad ng Presidential Proclamation number 1017 na nagdedeklara ng State of National Emergency. Yan nakarating sa Supreme Court yung usapin na yan. Nung panahon na yon, nagmarcha yung grupo ni na Professor Randy David. Kilala niyo po si Randy David? Sikat na sociologist at professor to sa UP. No? Kilalang sa sociology siya. Nagmarcha yan sa EDSA para gunitain ang people power noong 2006. Ang dala lang niya nung pumunta siya sa EDSA ay ang kanyang boses at prinsipyo. Pero ano nangyari? Inaresto po siya nang walang warrant of arrest at dinala po yan sa Camp Crame. No? Dire-diretso yan, dinampot. Kasi marami ring following si Randy David during that time eh. So siya yung hinugot ng mga polis, dinala sa Crame. So ang naging estilo ni Gloria noon ay tinatawag na securitization. Ang pananaw ng Malacanang nung araw, kapag nag-ipon-ipon o nagtipon-tipon kayo sa EDSA na walang paalam, no, pinatitibag ninyo ang gobyerno. Pinababaksak ninyo. Kaya arestado kayo. Walang maximum tolerance. Ang ginamit ay maximum clearance. So,
Dahil doon, siyempre may abogado yan si Randy David at matitindi ang lawyer niyan. So, rumesbak sila, no? Ang naging kaso, Randy David, no? Versus Gloria Macapagal Arroyo, President Gloria Macapagal Arroyo. Hindi pumayag si Randy David at ang kanyang mga abogado. Basta ganun-ganunin na lang siya. At ang kanyang karapatan sa ilalim ng saligang batas. Umabot po yung kaso sa Korte Suprema. Naging landmark case yan. David versus Arroyo. Doon sa kaso na yan, pinalo ng Korte Suprema, no? Ang puwet ng ehekutibo. Pinalo sila dyan. Sabi ng Korte Suprema, unconstitutional ang pag-aresto kay Randy David. Hindi pwedeng gamitin ang state of emergency para basta-basta na lang mga aresto ng mga taong nagpapahayag lang ng kanilang pagkadismaya sa pamamalakad ng gobyerno. Ang kanila namang pamamaraan upang ihayag ang kanilang nararamdaman at damdamin ay sa pamamagitan ng isang mapayapang protesta. So sabi ng Korte Suprema, hindi maaaring mangibabaw ang ganyang klaseng pagtrato sa mga mamamayan na ginagamit lang naman ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng saligang batas, no? Merong freedom of expression, merong freedom of the press, merong freedom to peaceably assemble under the 1987 Constitution. At ang taong bayan ay malayang gamitin yan. So, medyo pahiya si dating President Gloria Arroyo doon sa kaso na yon dahil napalo sila sa puwet ng ating Korte Suprema. Ngayon, so, pumunta naman tayo sa kasalukuyang sitwasyon. Itong nangyari sa EDSA kanina at ang balita ko nga ay bukas magpapatuloy ang protesta, rally at binigyan na ni Joy Belmonte, ni Mayor, ng permit, no? Mula alas 8 hanggang alas 8 ng gabi, magrarally daw sila uli dyan. Okay? So, sa ilalim po ng administrasyon ng PBBM, hindi ganito ang style na ginagawa niya, katulad ng 2006 kay Gloria Macapagal Arroyo, no? Since may nagaganap na malaking pagtitipon ang isang malaking grupo diyan sa EDSA kaninang umaga hanggang ngayong gabi, no, na sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, walang permit, no? Pero anong ginagawa ng gobyerno? Maximum tolerance. May naresto bang mga nagrarally? Merong mangilan-ngilan, pero kasi ninanakit ng mga pulis. So, paano ito hinarap ng kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos kumpara kay Gloria Macapagal Arroyo? Masyadong malaki ang pagkakaiba ng style ng paghawak sa ganitong klaseng political problem, no? So, dito, imbis na yung mga nagrarally ay aresto yan, dito hinarap ng pamahalaan kung paano may iwasan yung problema sa trapiko. Kung si Gloria Macapagal Arroyo ay naglabas ng deklarasyon ng emergency, ang diskarte naman ngayon ay mas bureaucratic, no? Si BBM ay masyadong mahinahon. Sa halip na magpadala ng mga sundalo na may tangke, mga bomberong iwa-water cannon ng mga nagrarally, ang unang ipinadala ay mga tauhan ng MMDA na may dalang traffic cones at counterflow signs. Diba? Ang laki ng kaibahan, okay? Itinuturing, no, ng kasalukuyang pamunuan ang rally hindi bilang banta sa seguridad ng bansa, kundi bilang isang higanteng problema sa trapiko. Ganyan ang tingin ng kasalukuyang administrasyon, no? Kaya ang style of yung approach niya ay malayong-malayo doon sa style ng dating Pangulong si Gloria Macapagal Arroyo, na ang approach niya, pinaaresto yung mga prominenteng personalidad agad-agad at dinala sa krame, kinulong. Okay? So dito kasi parang lumalabas, nagkakaroon ng pagpapatupad ng legal accommodation, eh.
legal and political accommodation. Parang ganon. So sa halip na marahas na pagbuwag o pag-aresto, pinayagan muna silang manatili, no, doon sa EDSA habang inaayos ang komunikasyon between the leaders of this rally and the government, no, kung sino man ang tumatayong leader doon. At ngayon nga, nag-issue na po ng permit, sabi sa balita, no, bukas meron silang permit. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, pagdating ng gabi, disperse na yan. Alis na kayo, no? At dapat sumunod sa mga panuntunan ng gobyerno ng Quezon City. Ito po yung tinatawag na accommodation style. Iniiwasan ng gobyerno na maging martir ang mga nagrarally. Alam kasi nila na kapag may isang nasaktan o inaresto, na mas lalong magagalit ang marami at lalong mas haba ang pila ng trapiko sa EDSA. So, baka makakuha pa ng simpatya sa taong bayan. So, ganun ang ginagawang estilo ng kasalukuyang pamahalaan. Kasi ang dami nagtatanong sa akin, Sir, parang sobrang bait itong presidente natin, no? Kinatarantado na siya. Okay. Ngayon, parang political calculus to eh. Huwag tayong maglokohan. May politika rin kasama dito eh, no? Ang mga grupong nagtitipon-tipon dyan sa EDSA minsan ay may malaking impluensya yan eh, sa boto. Kasi mga iglesia ni Cristo yan. Nagpapatupad ng black voting yan eh, kapag election. Kung si Gloria noon ay nakikipaggera sa mga rebeldeng sundalo at kaliwa, ang kasalukuyan pong administrasyon ay maingat masyado na hindi mabangga ang mga grupong may malaking solidong suporta. Kaya ang utos sa PNP, bantayan nyo lang, siguraduhin ligtas sila at huwag kayong gagawa ng ingay. So kung titingnan nyo, ang layo po ng diferensya, di ba, ng style of governance ni Gloria at saka ni BBM. At dito sa rally nito, ang permit po ay regulasyon lamang. Hindi po ito ang pinagmumulan ng ating karapatan. Karapatan mo nang magpahayag dahil tao ka at Pilipino ka. Hindi dahil pinayagan ka ng mayor na magsalita, magsisigaw dyan hanggang mapatid ang litid mo. Pero bilang responsableng mamamayan, rerespetuhin mo rin dapat ang karapatan ng kapwa mo na makauwi ng maaga sa pamilya niya nang hindi natitigil o nababalahaw dyan sa kalsada, dyan sa EDSA. Abay, irespeto mo rin naman ang mga karapatan nila. Gusto makauwi ng maaga, makapagpahinga, pagod sa trabaho. Pero ang nangyari ngayong araw na to, andyan dyan, hinarangan ninyo ang EDSA, tuloy nagkabuhol-bulo ang trapiko. Magkaiba ang panahon, no? Ang estilo ni Gloria Arroyo nung araw, noong 2006 ay agresibo masyado at legalistikong marahas, no? Gagamit ng batas at dedeklara yan, no? Magkakaroon ng deklarasyon para manggipit ng tao. Ang estilo naman ngayon ni BBM ay mas pragmatic at de-escalatory. Pabababain niya yung tensyon, no? At dadaanin sa pakiusap. At itong MMDA yan siyang dapat makipag-ayos sa mga nagrarally. At syempre yung DILG. Yung DILG, nakita ba natin DILG, Secretary? Okay. So ang batas po ay buhay natin yan, no? At ang pagpapatupad po niyan ay depende po sa nakaupo sa Malacanang at kung sino ang nasa kalsada, no? Kanya-kanyang style yan, kanya-kanyang estilo kung paano mo ipatutupad ang batas, paano mo re-respetuhin ang mga taong nagbibigay ng kanilang saloobin in accordance with their constitutional rights. Okay?